locked up to getting treated like crime. Hi guys, welcome to another adventure. Today nandito ako sa Baguio and we are staying here sa The Forest Lodge dito sa may Camp John Hay. And quick trip lang to, overnight lang, tapos babalik na rin kami kagad ng Manila tomorrow. It feels like today medyo magiging maulan hanggang bukas, medyo malamig din. Sabi sa ang temperature daw is around 20 to 24 degrees Celsius siguro, pero ngayon medyo malamig na, medyo paggabi na kaya mas malamig and foggy ang paligid. Guys, nandito kami sa Chocolate de Baterol dito sa may gitna, middle ng Camp John Hay. Ang sikat dito is syempre yung Baterol nila. Naalala ko siya dati, itong place na to. Ang laki niya na ngayon, pero dati maliit lang siya na parang kubo. Experience ko kasi dito dati na sobrang naaalala ko yung lasa ng Baterol nila kasi nga gustong gusto ko yun yung first time ko na nakatikim ng Baterol and hindi ko siya makalimutan. Tapos dati kayo pa yung magbabate gamit yung parang wooden stick and yung pitchel. Ngayon wala na daw yung ganun. Sila na yung gumagawa sa may kitchen. Pero pwede nyo daw pa rin ma-experience kung gusto nyo ma-experience yung gumawa ng Baterol. Yung price nyo ngayon parang nagmahal na rin. Siyempre, galing ako dito siguro 2017. Nagmahal na yung price niya. Hindi ko na maalala yung price dati, pero ngayon 200 pesos yung isang mug ng Baterol. Siguro dati 200 pesos yung isang pitchel, ngayon isang mug na lang siya. Well, inflation. Umorder na kami ng Baterol and bibingka kasi Christmas vibe yung place. Hindi siya yung naalala kong lang. Actually, nag-expect yung ano ko na. Gusto ko sabihin, this is what I want. This is what I want. Pero masarap pa rin. Yung una mong sip, para siyang may lasa na hindi ko alam, pero parang nakakompare ko siya sa alak. Medyo, yung alam mo yung beer na hindi malamig, may ganun siyang konting hint. Parang beer na hindi malamig. Pero parang pag pangalawa mong sip na, naglalasa na siyang Baterol. Siguro uubusin ko muna. Bibingka, puto bangbang. Okay, medyo naubos naman siya, guys. Naubos naman siya, pero I'm gonna be honest, hindi yun yung lasa ng Baterol na natikman ko 7 or 8 years ago.
So, medyo nanibago ako. Pero ano naman, okay naman. Hindi naman siya sobrang kakaiba. Naubos ko pa rin yung isang tasa. 200 pesos. Ang medyo ano lang, hindi namin nagustuhan is yung puto bongbong. Kasi hindi siya masyadong lasang puto bongbong. Lalo na pag sanay ka dun sa nabibili sa kanto na bagong luto, malambot, mainit, ganyan. Mainit siya pero parang microwave na init. Kaya medyo madaling tumigas. Yung bibingka medyo okay naman. So ito guys, yung sinasabi ko kanina na pwede kayong bati ng sarili nyo. Dati, ngayon dito na siya sa may kitchen. So yun na yung process. For dinner guys, nandito kami sa Sizzling Steakhouse. Malapit lang rin siya sa Camp John A. Famous sila syempre sa steak. Kasi nga steakhouse. Ito ang kanilang menu. Price point starts at 300. Oh, hindi masama ah. Steak nila may mga 400 plus. Good for one person. And comes with soup, java rice, fries and vegetable. It comes with free soup. Tikman natin yung free soup dito sa Sizzling plate. Sarap ah. Iconic landmark sa aking likuran, SM City Baguio. Ang only na walang aircon. Pero sa malamig dito ngayon, siguro mga 19 degrees Celsius. Tapos ito palang SM Baguio, nasa taas siya ng Session Road. So ngayon pupunta kami ng Session Road para sa night market. Na nag-open daw yung night market ng 9 PM hanggang 4 AM. Tignan natin kung may mabibili tayong magandang doon, ukay-ukay. Ito po ang ating sitwasyon sa Session Road Night Market. Hindi mahulugang karayom. Kung nanonood kayo guys ang Incognito, dito sa part ng Session Road na to, nag-shooting yung Incognito nung nasa Baguio sila. Ito yung habulan nila Daniel Padilla and Richard Gutierrez, Kyla Estrada.
dito tayo sa may park na may mga food, mas manageable yung crowd dito. Mas makakagalaw kayo guys. So, kung ang goal is mag-food trip, mas konti yung tao dito sa may food area. Marami pa rin. So, mas makakalakad ka. Ayun. Ang daming nagre-reklamo. Ang daming tao. Eh syempre, nandito kayong lahat. Kung hindi kayo dumagdag, edi konti lang yung tao dito. Hello! Very good. Medyo sinukuan namin yung night market kasi maraming tao, sobrang daming tao. Doon sa may food part or food area medyo mas tolerable, pero doon sa may dry area ibilihan ng damit, hindi ka makagalaw masyado, kaya hindi na kami masyadong nag-ikot-ikot. Ngayon pupunta naman kami sa Burnham Park, pero alas 10 na, hindi ko sure kung bukas pa or may bukas pa doon. Sinabi ko pa na hindi ko alam kung ano may makikita pa sa Burnham Park. Eto na pala siya. Nasa tabi ko na pala. Dito ka pwedeng ano yung tawag dyan? Yung sumakay sa mga parang ganyang swan na boat. Tapos ikot-ikot. Medyo malaki din pala tong lake na to. Medyo medyo brown yung tubig. Pag nahulog ka baka mag-amoy kanal ka. Ganon. Ayan siya. Let's call it a day guys. Babalik na kami ngayon sa hotel and I shall see you tomorrow. Good morning guys. Taho. First things first. Tayo ay magtaho. Meron tong tatlong flavor. Ube, strawberry, and yung original na Arniba. Doon lang kami sa original kasi natry ko na yung ube yung strawberry. Medyo mas gusto ko to. 50 pesos. Ngayon maglalakad-lakad tayo papunta sa Kapihan. Hindi ko alam kung saan Kapihan, pero maglakad-lakad tayo. Since nandito tayo sa Camp John Hay, masarap maglakad-lakad kasi maraming pine trees. Yamang pabalik na sa hotel.
might as well have a quick room tour. Mag-room tour tayo, guys. Andito kami ngayon nagstay sa The Forest Lodge dito sa Camp John Hay. Itong Forest Lodge, nasa gitna siya ng mga pine tree dito sa Camp John Hay. So, pagpasok mo, eto siya. Merong malaking mirror. And meron siyang closet dito. Vanity mirror ulit. Tapos, meron silang safety box, drawers. Pwede dito yung mga damit. And then, this is the toilet and bathroom. Meron silang vanity kit. And shower. And then, 2 beds. Meron pala ito. Parang mini bar siya. Snack bar. And then may ref. Double bed. TV. Hindi lang siya smart TV. Pero may cable. And then another mirror. Pwede rin tong workstation. And this is our view. Wala siyang aircon kasi medyo malamig naman na. Ayan. Nasira! Bakit siya lumabas? Okay. Ayan siya. Meron siyang screen para pag ito, screen lang, papasok pa rin yung hangin. Pero pwede mo rin siyang i-close totally na may glass. So ayan yung parking, yung view namin. And that ends our room tour. Ito yung lobby ng hotel pag umaga. Ay, sorry. Akala ni ate, pinipidyo ko siya. Dito kami magla-lunch ngayon sa may The Twist. Ito yung resto dito sa may mismong Forest Lodge. And before kami bumaba. So, after this, bababa na kami ng pabalik ng Manila. Baguio has never lost its charm. Kahit na medyo maraming tao, iba pa rin yung pakiramdam pag nandito ka. Kaya I would still recommend na if your goal is mag-chill lang, yun, Baguio is surely a nice getaway. Thank you for watching this vlog and I hope na you enjoyed. I shall see you on our next adventure.